Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin na yung first half ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Sorry, intro tsara ko. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai Mei. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makita o makuha natin is para sa personal reading, nasa baba po ng video na to ang how to contact me. And syempre, same lang naman din ang ano ko dito. Facebook. Ingat na lang kayo sa mga scammer. General reading tayo, Gemini, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung warning, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea, awareness, change of action, decision, mga pwedeng maiwasan at iba pa. I-analyze nyo, i-reverse nyo yung ating reading para hindi mangyari kung may mga warning sign. Yun ang gano'n na pag-a-analyze, i-reverse nyo siya para magkaroon kayo ng positive outcome. Then sa nakakarinig kayo ng positive pero hindi nyo alam yung outcome na, diba? But it's your choices. Ring. A marriage will take a place, either romantic or a business. Maaaring magkakaroon ng mga commitment, no? When it comes to your connection. Halimbawa, when it comes sa business or related yung pera, pwedeng may tao na makikiusap ka or someone is makikiusap sa'yo, connected ng pera, ganyan. Kung paano pag-uusap, hindi ko alam, iba-iba kayo. Halimbawa, ang ganito, ganyan, pwede bang mangutang, pwede mo nang bili mo ko nito, pwede bang ganito, pwede bang ganyan, mga ganun sitwasyon. Or sa iba naman sa inyo, when it comes to romantic situation, is nandun yung point o maaaring magkakaroon ng mga pangako sitwasyon, sa iba sa inyo. Pwedeng merong magpo-propose, diba? O kaya is, iniisip mo na yung kapartner mo is siya na. Pwedeng nandun sa point na yun. Pero isa lang kasi yung ring. Pwedeng nandun sa point kung this is a past relationship, is someone is still connected pa rin sa'yo. Isa sa inyo, connected pa rin. Yung situation. Marami kayong daga sa bahay. Ingat kayo sa daga Obstacle to overcome. May mga obstacle na unti-unti mo nang makakamit or mariresolbahan, kasi unti-unti na siya nagkakaroon ng dahon dito. Also, heals kasi ito is a sign, is a hope. Kumbaga, andun yung unti-unti mo nang masusolusyonan o mariresolbahan yung mga bagay o sitwasyon mo. Kumbaga, there's a recovery situation. Pagdating sa iyo, we have the camel, and may mga problema na hanggang ngayon is you still in a burden situation o buhat-buhat pa rin yun. Kaya pala eto lumabas. Pwedeng na doon sa point na yun. Depende sa inyo yan kung sa relasyon ba yan o connected ang pera, trabaho, ganyan. May mga great worry over nating. Medyo may mga ikikinaka-worry kayo na situation in life, Huwag na lang masyadong mag-overthink. Pwedeng makasama rin kasi yan sa iyong sarili. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kung ano may mga burden or problem. Pero may mga overcoming. Pero, kasi nandito siya. Siguro, andun yung point of you need to commit to yourself para ma-overcome mo yung mga problema mo this time. Yun ang nakikita ko dito Sa iba naman sa inyo, huwag ka mag-overthink. Kasi unti-unti mo rin maruresolbahan. Ibig sabihin, the change is coming, recovery is coming, and healing is coming, Yan. Ay, oo nga, Money or property through inheritance, winning or windfall. Pwedeng nandun sa point, may mga pag-uusapan related to territorial, bahay, lupa, pera, inheritance, mga ganyan, sa iba sa inyo. Pwedeng nandun sa point na may mga pangako na magaganap o mangyayari sa iba, kasi nandito rin kasi si ring. Ganyan.
Ayaw, meron yung ano, discord among friend or family. Magkakaroon kayo ng mga disconnected situation. Pwedeng sa kapamilya, sa family, sa relationship. Pero still committed no? Kung sa relasyon to, ando yung still committed, pero magkakaroon ng distance. Family situation. Sa friend, ganun din, no? Yan. Pagdating dito kasi sa sitwasyon na to, pwede may mga naninira, dito sa sitwasyon. Yan, may mga paninirang situation. Ingat ka na lang. Habaan mo na lang yung PC mo. And also, pineapple, reconciliation is coming. Pwede magkakaroon ng mga union, pag-uusap, pagdedebate, or may mga matang nakatingin sa iyo, no? Or ikaw ito sa kanya. Someone spying also, no? Pero may mga matang nakamatsyag sa iyo, or may taong nakamatsyag sa iyo, ganyan. Or ikaw sa kanya, vice versa. Ay, may ahas ka. Baka makita kayo ng ahas. May ba kayo sa pineapple? May temptation will test you. May tao na magaling magsalita. Mahilig ba kayo sa apple? Yan. May mga tukso. Layuan mo ako. Yan. May mga naiisip. Pwedeng nahandin sa pineapple. Gito, may mga naiisip ka na gusto mong gawin na naaakit ka doon. Ganyan. Nakokontrol ka noon. Yan. Siguro spending money kasi also di sa money. Yan. Kumbaga parang, salba, bilhin mo ako, ganyan, gastusin mo na yan. Mga ganun. Ingat ka na lang, yan, kung ano man yan. Or handun yung, kasi temptation to, yan. Diba? And also, yun nga, may mga taong mabulaklak kung magsalita, mag-ingat ka na lang, yan. Either ikaw ito, or someone is connected sa'yo, mag-ingat ka sa ahas. Kung sino man ang ahas may ahas at daga ka ha, tsaka camel. Ay, meron ka rin vulture. Depression, anxiety, worry that someone is against you. Okay. May mga tao na magiging hindi ka talaga gusto. Totally hindi ka niya gusto. Ibig sabihin, itong tao na ito, either your friend or someone who's connected sa'yo, hindi ka niya gusto but they pretending kasi ahas to eh. But they pretending. Or maybe ikaw ito sa kanya ha. Ganyan. Pwedeng sa mga kasama sa trabaho, ganyan. And also, magkakaroon ng depression and anxiety, mga pag-aalala, no? Ako nakikita sa iyo. Pwedeng pag-aalala sa pamilya, sa karelasyon, pag-aalala sa mga tao na connected sa iyo. Pwede rin sa romantic, sa pera, sa business, sa trabaho. Yan. Kung saang aspeto ng buhay. Also, material things to no? With the boot. Yan, material things din. Mga ganyan situation. Ingat ka ha. Huwag masyadong ay maging impulsive. Pag-isipan mo maigi. Okay, excitement. Magkakaroon ng mga excitement situation o meron kang sitwasyon na ikaka-excite mo. By this April half first. Mga ganyan. Pwede may mga union o kaya naman may mga nakikita ng iyong mga mata na ikinaka-excite mo na ganito, ganyan, ganyan at natutokso ka. O kaya is may mga outgoing situation, pwedeng na doon sa point na yon, no? Kaya na yung excitement, mga celebration, and a short journey. May mga short journey situation, may mga kung ano man short journey situation na yan sa nakikita ko sa iyo. Tingnan natin ang iyong energy. Energy ni Gemini. Lumabas agad ba? Okay, when it comes sa yung energy, pagdating sa yung energy is parang relax ka naman. Ginagawa mo naman yung gusto mong gawin. Sa nakita ko dito, doing your things, ganyan ang nakikita ko dito. Yun nga lang daw, ang nakikita, baka iba sa inyo in vacation, resting time, holiday, ganyan, o kaya vacation, mga ganun sitwasyon, o pinag-iisipan mo, mga ganyan. Nahandun din yung iba dito is energy mo is may mga sitwasyon daw na malilito ka. May mga pag-iisipan o iniisip ka, pinag-iisipan o iniisip na nalilito ka or malilito ka.
nandun daw sa point siguro hindi mo alam kung sa kaliwa ka, sa kanan ka, or gagawin ko ba or hindi, ipupurso ko ba or hindi, mga ganong sitwasyon. And then also is, may mga time daw na parang hindi ka daw gaanong makapag-iisip ng tama. Ibig sabihin, ano ba sasabihin yun? Parang hindi mo siya mapi-filter, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Parang nandun sa point na para sa tingin mo is yun yung good, yun yung tama, yun yung ninanais, yun yung ano. Hindi mo siya mapi-filter eh. Parang hindi mo magagamit ganoon yung iyong common sense. Hindi ko na sinasabi na wala kang common sense, 'di ba? Parang nandun sa point na yun, hindi mo siya magagamit yung common sense mo. May mga time daw na gano'n. Kaya medyo ingat ka na lang ano, sa mga gano'ng bagay, ganyan. Sa pagsasalita, sa mga paggastos, kasi andiyan rin si Apple, si Apple with ahas, mga gano'n. Basta pag-isipan mo maigi yung mga bagay o sitwasyon mo ha, para hindi ka rin magkamali. Kung may mga kung kinakailangan ng iba pang option, kumuha ka ng 1, 2, 3 options, gawin mo para hindi ka magkamali, no? Yun ang pinaka the best sa lahat. Pero nasa sa'yo, mga ganun daw sitwasyon ako nakikita sa'yo dito. Iba sa inyo, magbibisi-bisihan. Okay, tingnan natin ang iyong parating. Parating kay Gemini. Parating sa iyo. Okay, ay devil! Devil ka. Meron ka ng as, may devil ka pa. Ano ba yun? San ka? Kinuha mo na lahat. Okay, parating sa'yo, una sasabihin ko muna yung nakikita ko ha. May nakikita ako dito na may tao na may hidden motive at may hidden agenda. Pwedeng ikaw ito or someone who's connected sa'yo. Meron din ako nakikita na may tao na gusto kang kausapin pero napipigilan siya nito. Or maybe ikaw ito sa kanya. Vice versa. No? Kasi hindi mo to personal reading, energy reading tayo. Yun. And then also, is may mga time daw na pwedeng manakit yung tiyan mo. Hindi ko alam kung bakit, or sometimes nananakit, hindi sasakit, nananakit. Hindi ko alam kung sinisikmura ka ba, may nakain ka ba, may nainom ka ba, or ano man yan. Yan. Or someone is connected sa'yo, pwedeng nandun sa point na yon, medyo may mga pananakit sa bandang gitna or tiyan. Ako nakikita, parating din sa iyo is meron, bakit may mother figure? May mother figure no? May mother figure sa'yo. Hindi ko alam kung sino yung mother figure kasi tatlo yung nakikita ko na adult situation. Adult person. Tatlo, hindi ko alam kung sino yon. Pwede yung isa kasi is magulang mo, yung dalawa, yung isa is pwedeng kamag-anak mo rin or someone who's connected sa'yo. Yun ang nakikita ko dito na pwedeng nandun yung point o hihingi sa sayo ng tulong o suporta. Or pwedeng bibigyan mo siya ng advice or siya ang magbibigay sa'yo ng advice o magbibigay sa'yo ng tulong. Pwedeng nandun sa point na yun na yan, vice versa. And then also, parating sa'yo is meron ka daw mga bagong plano na gagawin sa buhay mo. Or maybe, magkakaroon ng mga offering situation. Pwede ikaw yung mag-o-offer to do that, yung sitwasyon na yon, yung things na yon, or someone is mag-o-offer sa'yo para gawin mo yon. Pwedeng nando sa point na yon. Yun na nakikita ko. May offering kasi ako nakikita sa'yo. No?
may offer situation. Sa iba naman sa inyo, may handun yung point of trabaho ito no? Sa iba, trabaho to. Pwedeng may mga bagong trabaho, mga bagong tatrabahuhin, o kaya is may mga pang-umaga, pang-gabi, pang-tanghali, malilipat ka doon, o kaya malilipat ka ng mga parte ng trabaho mo, ganyan. O kaya may mga bago kang tatrabahuhin, mga ganyan. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Ang parating din sa'yo is may mga travel situation, pwedeng malayo o malapit, ganyan. May mga travel. Bakit kaya may dito? Alam mo yung feeling you are in a stuck situation. Hindi ko alam in what way sa nakita ko dito. Meron kang sitwasyon na you still holding. Nandun ka sa point na hindi mo siya let go. Kaya siguro nai-stagnant ka. O natatrap ka. Kasi hindi mo pa siya kaya ma-let go. May ganun sitwasyon daw. Ako nakikita sa iyo. May mga time daw na pwede kang malulungkot ka o may ikalulungkot ka or merong mga loneliness, sadness situation. Nandun ka sa point na may mga bagay ka daw nasisiyasatin, maghahanap ka daw ng katotohanan, anong dapat kong gawin, ganito, ganyan, ganun, tama ba, ganyan, ganyan. May mga urong-sulong situation ako na nakikita sa iyo. You want to recover from a difficult situation in life. Yun ang sabi dito. May mga unexpected situation ka pala. Pero i-reverse niya siya. Unexpected situation. Ay, may isang katotohanan na makakaramdam ka ng painful. O kaya naman is may taong makapagsasalita sa'yo ng masakit. Or ikaw ito sa kanya. Sana walang separation. Ay anak, lumipad yung baraha. Lumipad sila, lumipad din yung baraha. Dapat iwasan ni Gemini. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung pabigla-bigla ka, Yan, yung pagbigla-bigla ka ng mga desisyon, sinasabi, ginagawa, mga ganyan. Hindi mo talaga siya mapag-iisipan. Iwasan mo rin, syempre, mga conflict, for motivation ka, yung mga disagreement, iwasan mo yan. Being mataas ang ego or mga taong matataas ang ego, ganyan. Yung ma-misalignment ka sa mga bagay na gusto mong matutunan, gusto mong mag-growth, gusto mong gawin, gusto mong i-pursue, gusto mong i-forward, ganyan. And syempre, iwasan mo rin yung ma-over competition ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Yung siguro ang mga situation o pakikipagtalo, mga ganyan. Siguro hindi na rin good, Ganon. Or sa iba sa inyo is yung overthinking o kaya maging magulo yung pag-iisip. Yan. Slowly but surely, ang ginakailangan mo talagang gawin is slowly but surely think 100%. Ang tagal nun, 100%. Ayan. Iwasan mo yung being a moody. Minsan gagawin, minsan hindi, ganyan. Sala sa init, sala. Pero siguro, may mga ganun kasi siguro. Hindi ko alam kung mainit sa Pilipinas. Siguro mainit kasi March, di ba? Sa Japan kasi malamig Yan, medyo na lang din, calm, Maging calm lang din. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng pagpaparaya, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kasi hindi naman, ang pagpaparaya kasi is hindi naman the meaning of failure. Hindi naman yun Understanding yun. Para sa akin is understanding. Mga ganon. Well, magkakaiba kasi tayo ng thinking, Yun, And then also, iwasan mo yung ma-unfocus ka, iwasan mo yung mga tao na hindi maganda yung panalita, being a rude, or ikaw being a rude, ganyan, o kaya yung bahala na situation, yung ma-burnout ka, yung mga bully situation, o mambully ng tao, yung mga bullies na tao, iwasan mo na lang sila. Wag ka na lang, kung sasawsaw, wag ka na lang din sasawsaw. Mga ganun sitwasyon,
Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, yung mga tao na pwedeng makapag-block sa'yo, ganyan, o kaya is yung hindi mga tao na dishonest, hindi pwede mapagkatiwalaan, o hindi maasahan. Siyempre, sa sarili mo, ganun din. No? Love, tingnan natin love mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Gemini in love. Okay, kung ikaw is single. Okay, kung ikaw is single, ate, meron ba? Ah. Dito kasi sa sitwasyon mo, sabi kasi dito is mag-focus ka lang daw muna sa sarili mo. Be happy na lang daw muna, no? Dito sa situation mo. Pero, ang sabi dito is may darating, hindi kasi magkakaroon ka daw ng choices eh. Dating kakilala. Kilala mo na to. Babalik, halimbawa may kakilala ka na dati, pwede magkakaroon uli kayo ng pagtatagpo nito. Yun. Sa iba sa inyo. Sa mga nagkahiwalay naman, andyan na yung full, di ba? Sa mga nagkahiwalay, yes, there's a separation, kasi nahadon na rin yung pangloloko, syempre. You try your effort, or siya ito sa'yo, kaso, isa kasi napaka-very independent. Alam mo yung parang, gagawin ko yung gusto kong gawin, ganyan-ganyan. Nandun sa point na yon, no? Well, try pa naman tong i-recover kahit pa paano, sa nakita ko dito. Kaya lang, dumating yung point of frustration. Naging cold kasi yung isa, kaya rin nagkaroon ng hiwalayan sa nakikita ko. Kung babalik siya, kasi dito sa sitwasyon, sa mga nagkahiwalay dyan, gusto pa rin naman kasi ng resetting dito sa sitwasyon. Kumbaga, still reminiscing pa rin naman ang isa sa inyo dito when it comes sa connection. Kumbaga, naaalala at naaalala ka pa rin naman niya. O naaalala mo siya, yun ang nakikita ko dito ha. Kung sa babalik day manifesting, no? Nandito sa point of manifestation. Pero ang slow kasi nung movement, hindi ko alam why, pero parang nahando sa point of they want to make sure something, parang nahando sa point na yon. Yun na nakita ko bago siya bumalik. Pero nagkakaroon siya ng pagmamatsyag. Nagkakaroon to ng back and forth situation eh. Pero gusto niya ng magulo yung isip niya, no? Oo. Pero gusto niya uli ng diba? Puro green. Recovery. Gusto niya ng recovery. Yun ang nakikita ko dito. And then, kung kayo naman is, gusto nito ng resetting. Kung kayo naman is may third party relationship, sa may mga third party relationship, ang strong na personality ng isa dito. No? Sa may mga third party relationship, very independent, work it hard. May asawa na to, Gemini. Yung iba sa inyo, either ikaw yung may asawa or may asawa na siya. Ganito sa mga nagkahiwalay, yung iba doon may asawa na iyon. No? Or nagkaroon talaga ng third party. Sa mga may third party, hindi ko alam kung ikaw yung may asawa or may connection or siya. Kasi dito nagkakaroon siya ng choices eh. Yan, so may mga third party, well, it's your choice, no? Kung ipagpapatuloy mo to or hindi. Kung may anak naman kayo, pwedeng yun yung nakapagpapigil sa inyo, or pwedeng siya yung may anak, dito sa sitwasyon, kaya rin naguguluhan din siya. Kaya andun siya sa point na, may betrayal eh. Andun siya sa point na nahihirapan din siyang pumili. Kaya minsan, nararamdaman mo medyo, siya, cold, or ikaw yung cold, di ba? Dun sa sitwasyon. Kasi may someone connected. Kung kayo naman is walang third party relationship, ang relationship kasi na ito, it's more on chaos. na imbalance kasi itong situation na to. But still naman, nandun naman yung point of resetting. Kumbaga magiging okay, hindi okay, magiging okay, hindi okay.
Nakakapagod, oo, nakakapagod sometimes, gano'n talaga. But yung isa naman dito is try to work it hard when it comes this commitment, no? Andun yung pinipilit pa rin niya na magkaroon ng recovery, andun naman yung saya, na andun din naman na may mga tao din naman or mga tao sa part mo or sa part niya nagbibigay rin naman ng mga opinion or payo pagdating sa inyong dalawa. Yun lang talaga, more on frustration kasi ang nakikita ko dito sa connection na ito, no? Yun. Nandun din yung point of isa sa inyo is may hiding feelings. Parang something hiding. Hindi ko alam in what way. Pwede may mga pagsisinungaling o may mga inililihim o may mga hindi sinasabi. Nandun sa point na yun. Hindi ganun, maaring hindi ganun ka-open yung feelings ng isa't isa. Ikaw ito sa kanya o siya ito sa'yo. Yun ang nakikita ko dito, ha. Tingnan natin ang money mo. Money ni Gemini. Okay, when it comes sa iyong money, atin nagiging okay ba? Sa money mo is medyo malungkot. Sabi ganun eh. Medyo malungkot, medyo you feeling lost, na nagkakaroon naman ng paghihigpit. Nagkakaroon naman ng paghihigpit, pero ang nakikita ko dito, those are withdrawal situation. Hindi ko alam in what way. Bakit magkakaroon ng withdrawal? Pwedeng nandun yung point kasi may bibiling ka talaga, may gusto kang bilhin, mga ganyan. May pagkakagastusan ka. Parang may problema, ako nakikita sa iba. Siguro may mga problema pagdadaanan kayo and then yun talaga. Iba yung ano ha, iba yung mga ginagastos every month na bills, iba yun. Iba yun. Ito parang there's something situation na pagkakagastusan mo talaga. Yun ang nakikita ko dito. Pero nasa yan, pera mo naman yan eh, no? Yun ang nakita ko. Sa iba naman sa inyo is, pwede na doon sa point na may tao na may magkakaroon ng sikreto. Halimbawa, kakausapin ka niya. Tapos, pwede siyang magsinungaling sa'yo. Diba? Pagdating sa pera. Kaya mag-ingat ka na lang. No? Yun ang nakikita ko dito. Yun. Arigato namaste, God bless.